Good evening everyone. Kamusta po kayo mga kababayan? Atin pong pag-usapan ngayon itong good news na panibagong lumabas na survey ng Lailo na kung saan si Marcos ay nakakuha ng 61% at si Lino Robredo na pangalawa ay nakakuha lamang ng 19%. So ang sumunod na pag-usapan natin, ito pong Nationalista Party ay inendorso po si Marcos, BBM, bilang kandidato sa pagkapangulo. So, yan po yung ating pag-usapan. Pero bago po tayo magpatuloy, ay mangyaring mag-subscribe na po yung mga hindi pa nagkapag-subscribe sa ating channel, Money TV Komentaryo. Yan po yung ating channel. At paki-click, like, at paki-share na lang po sa inyong mga kaibigan. At pindutin na rin yung notification bell para tuloy-tuloy po yung updated ng ating video. At katulad po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong kalalabas lamang po ng survey. Nagsimula noong March 15 to 22. So bago po ito talaga na survey ng Lailo. Nanatili pong nangunguna si Marcos ng 61% ng Lailo survey, at si Lini ay 19% lamang, at pangatlo si Isko Moreno Dumaguso ay 9% lamang. So nanatiling malaki ang kalamangan ni Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Partido Federal ng Pilipinas. Sa nakuha nitong 61% voters preference ratings na may nakalulang 42% na agwat mula sa pangalawang si Lini Robredo na may 19% lamang. So napakalayo po ang agwat niyan. Pinakalitis ito na resulta na inilabas ng Lailo Research na ginawa ng Fieldwork Research nito lamang ito lang March 15 2022, taong kasalukuyan. Pangatlo na kay Robredo si Isko Moreno na nakakuha ng 9%. Kasunod si Manny Pacquiao na mayroon lamang 6%, Ping Lacson sa 2%, at ang undecided ay 2%. So mayroon lamang 2% mga kababayan, yung 2% na lamang po yung undecided dito. So kaunti na lang po yung 2%. Dati maabot po ng 3%, 4%, 6% yung tinatawag na undecided. Ngayon pakunti 2% na lang. Bukod sa kabuang lamang sa mga katunggali, si Marcos din ang nanguna sa preferential survey sa lahat ng mga reyon kung saan ay Solid North ang nakapagtala ng pinakamataas na voters preference rating tulad ng 86%. So napakalaki po. Sa Ilocos region po yan. Sa Region 1, 1,000. Sa Region 1 ay 86%. Sa Cordillera Autonomous Region ay 84%. Sa Cagayan Valley Region, Region 2, ay 62%. And Central Luzon, Region 3. So yun po yung regional survey mga kabayan. Napakalaki. 86, 84, 62% sa Central Luzon, Region 3. So nakapagtala rin ng malaking kalamangan ang standard bearer ng People's Reform Party, Partido Federal ng Pilipinas sa buong Mindanao kumpara sa mga kapwa ni President Jabon. Ito na nga po si BBM.
Sa Davao, Region 11 at Caraga, Region 13 ay nakakuha si Marcos ng tig 80%. Sa Sok Sargin, Region 12 ay 67%. Sa Zamboanga Peninsula, Region 9. Ayan po yung ulitin ko lang po. Ito pong sa Davao, Region 11 at Caraga, Region 13 ay nakakuha si Marcos ng tig 80%. Sa Sok Sargin, Region 12 ay 67%. Sa Zamboanga Peninsula, Region 9 ay 66%. Sa BRMM ay 63%. At Northern Mindanao, Region 10 ay 55%. Yan po sa regional. So napakalaki po ang lamang sa mga regional survey, mga kababayan. Mahirap na po habulin yan. At kung si Lini ay 19% lamang ang nakukuha niya, ay ang tanong ko sa inyo, paano hahabulin si Marcos na mayroon siyang 61% sa overall sa buong Pilipinas? Dito pa lamang sa regional ay landslide po yung kanyang survey. 55% yan sa Region 10. Kaya malabo po na makahabol. Wala nang, imposible na, suntok na po sa buhan, mga kababayan. yung sinasabing makahabol dito. Ayan po. Ang pagiging runaway leader based sa demographics ng Lailo research ay nakapagtala rin si Marcos ng malaking kalamangan sa lahat ng socio-economic class ng ating mga kababayan. Narehistro ang 58% voters preference sa classes ABC, 62% sa class D at 58% sa class A. Yon. Sa term of trust ratings ng mga kandidato sa pagkapangulo ay impresibo rin ang nakuhang numero ni Marcos na may positive 53. Nakasunod si Isko na positive 16. Si Lini ay may negatibong marka na 9%. Lacson ay negative 11 at 23 para kay Pacquiao ay negative. Ayun po, sa naging tanong ng Lailo sa kanilang mga respondents sa survey na sino ba sa mga kandidato sa pangpanguluhan ngayon ang makapagpapatuloy ng mga mabuting gawa sa bayan ng Pangulong Duterte, si Marcos ay nakakuha ng 65%. Ayan po, kaiba talaga po ito. Malayong nakasunod sa kanya si Robredo sa nakuhang 15%. Sina Isko at Pacquiao ay nakakuha ng parehong 8% at si Lacson ay 4%. May 3,000 respondents sa naturang Lailo survey na may margin of error na plus or minus 2 percentage point. So, ayan po yung reports ng Lailo survey, mga kababayan. Ito po, papakita po sa inyo itong survey. Nakita na ninyo? So, yan po yung survey, na latest na survey ng Lailo na ngayon. Paano hahabulin itong si BBM sa overall na survey? 61%. Kung ang kanyang mga katunggali
ay nakakuha lamang ang pangalawa ng 19% si Leni Robredo. Si Isko nakakuha lamang ng 9%. Paano hahabulin yan? Wala gipit na po sa panahon. Mayroon pong 40 days na lamang po bukas. O 41 days na lang mula ngayon. Ang araw ay gumugulong. Araw-araw. Palapit ng palapit ang eleksyon. Wala naman pong magandang development ang kanilang kampanya. Puro lang paninira kay Marcos. Kaya paano po makahabol yan kung ganun ang uri ng kampanya na puro lang paninira kay Marcos? At ang paninira na yan ay walang naitutulong sa kanila yan. Ibig bang sabihin, maninira na lang sila para makapagsamantala sa pag-atake kay Marcos? Hindi po tama yun. Si Pacquiao, ganun din. Ilang porsyento lang nakuha ni Pacquiao? 6%. Naging negative pa siya. Nagbawas. Di bali na kay Lacson. Naunawaan natin yun. Pero itong tatlong ito, ulilat pa sa survey at patuloy pang naninira. So yan po yung problema. At isa pa na gusto ko palaala mga kababayan na lagi kong binabanggit ito. Ang kalaban nila ngayon mga kababayan, hindi na po si Marcos. Yung araw, oras, sapagkat gipit na po. Wala nang time na magagawa sila ng milagro dyan. Pero kung ang eleksyon magaganap na maayos, hindi na po sila wala nang tsansya na manalo pa sila. Pero kung ang eleksyon ay mayroon pang smart magic, posibleng magkakagulo tayo mga kababayan. Hindi ko po sinasabi na naghahanap tayo ng gulo. Sinasabi ko lamang po ang posibleng mangyayari sapagkat ang ating mga kababayan ay hindi po tatanggap ng masama ang resulta sa eleksyon mga kababayan. So, sa puntong ito, si Marcos ay patuloy na nasa kampanya ngayon sa Mindanao. Ay nakikita niyo naman po yung mga footage doon, video footage kung binubuksan ninyo yung inyong YouTube channel. Grabe po ang tao doon. Kahit ulan ay hindi sumusuko. Kaya ganun po kamahal si Marcos ng taong bayan kahit na dyan sa Mindanao. Ano po yung ating nakikita dito sa Maynila ay mas higit pa doon sa Mindanao mga kababayan kasi mayroon pa silang mga special interview kay Marcos. May mga forum pa doon na pinangungunahan ni Erwin Tulfo. Doon po ibinibigay yung mga katanungan doon po sa Mindanao. So dyan pa lamang mga kababayan ay masasabi na natin na tapos na po yung eleksyon bagamat sa Mayo Navy pa po magkaroon ng butuhan. Ito ay nakakatuwa kasi bakit po ito pong panahon ni Marcos na kanyang pagbabalik sa Malacanang. Inaasahan na po ng lahat yan. At isa pang maganda dyan, may nabasa ako na sinabi ng Pangulong Duterte muli na kailangan maayos talaga ang eleksyon. So malinaw mga kababayan, ang ibig sabihin dyan, na bibigyan talaga ng proteksyon ng Pangulong Duterte ang ating eleksyon na maayos. Yan po yung good news dyan.
Bueno, ano po masasabi ninyo dyan, mga kabayan? May pwede kayo mag-react dyan. Pansamantala, mayroon po tayong idadagdag. Ito pong Nationalista Party ni Manny Villar. Siya pong chairman dyan at president. Dati pong senador si Manny Villar, kung inyong natatandaan, mga kababayan. Ang kanyang Nationalista Party ay alam naman natin na malaking partido din po yan. Ay inindulso na rin po si Marcos bilang kandidato sa pagkapangulo. So kung ganyan, mga kababayan, na patuloy ang pag-indulso ng mga malalaking partido sa ating bansa o malaking political party sa ating bansa, ay kamakailan lamang inindulso si BBM noong NUP o National Unity Party, at sumunod itong PDP Laban, at ang Pangulong Duterte bagamat wala pang sinasabi, pero may mga ika nga ay nabanggit na si Basti na kanyang anak na mag-i-endorso rin ang Pangulong Duterte kay Marcos. Kaya lamang wala pa po. Hindi pa sinasabi ng Pangulo. So pagkaganyan ang endorsement, mga kababayan, napakalakas po niyan. Alalahanin natin na siguro nasa mga 10 na mga political parties na nag-i-endorso kay Marcos. Hindi natin matandaan lahat. Pero ang natandaan ko dyan, itong Partido Federal ng Pilipinas, itong partido ng masa kay Irap Estrada, marami pa iba, PDP Laban, at itong partido ni Gloria Macapagal Arroyo. Siguro nasa mga 10 o siyam mga partido, mga kababayan. Ayan ay napakalakas po niyan pagka ang mga galamay niyan ay pinakilos saan mang sulok sa Pilipinas, mga kababayan, at ganun din sa kung saan masulok sa ating bansa, ay parang galamay po ng pugita yan, mga kababayan. Kaya abot hanggang luklukan ng palaka ang epekto niyan, mga kababayan. Kaya nga po dito na ang Nationalista Party ay tahimik lang po yan na partido. Pero napakarami po ang galamay niyan sa ating bansa. So paano tatalunin? O paano nila mahabol si Marcos?